Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay 30 ah, ng August 30, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:40 ng umaga, alas 6:40 ng umaga. At ngayon po ay araw ng Biyernes. Marami po magagandang balita. Yung nagbukas ako ngayong umaga ay pinasok na daw ata yung kuiba ni Kibuloy ng mga nagtatrabaho sa minahan, na siguro mga pulis yan na dati nagtatrabaho sa minahan. Kaya yun ang balita ngayon. Pinakita sa media. Pero ang tatalakayin ko po ngayon, mga kababayan, mga binamahal, ay patungkol po ito kay Joby Espinosa at Bato de la Rosa. Ano po ang kaibahan nila? O ang title ko po ay Kaibahan ni Joby Espinido kay Bato de la Rosa. Ayan po kasi parehas silang pulisi o parehas silang opisyal, pero ang tatalakayin ko dito ay ano ang kaibahan nila para mas maniwala ako kay Joby Espinido. Opo, yun lang po ang tatalakayin ko dito. Mas naniniwala ako kay Joby Espinido kaysa kay Bato de la Rosa. Opo, at ito po ang reason ko, yung kaibahan nila. Ano po ang kaibahan nila? Ito po si Joby Espinido ay nakakilala sa Panginoon bata pa. Opo, narinig ko yan nung kinakausap siya, kailan lang, nung kinakausap siya ni Abante. Opo, ni Pastor Abante ng Baptist. Bagamat sila ay magkahiwalay na relihiyon, pero nagkakaintindihan sila. Opo, ganyan po kasi sa mga born again ay. Ang mga born again po, may mga salita yan na hindi nalalaman ng ibang ordinaryo na tao. Password ang tawag namin dyan. May mga password. Grade 2 daw siya, sabi niya. Grade 2 ay tinanggap na niya ang Panginoon, ang sabi niya. Pero ang mga tatay at nanay niya ata ay Seventh-day Adventist o yung Sabatista na tinatawag natin. At ako po ay believe dyan sa mga Seventh-day Adventist. Opo. Kasi noong nag-aaral ako sa Piati ay mayroon akong professor Seventh-day Adventist. Matindi rin po ang pananampalataya niyan. Opo. Hindi ko lang alam kung may nakapagturo sa akin na Seventh-day Adventist nung naandun ako sa Saudi. Pero ang alam ko, yung nagturo sa akin sa Saudi Arabia, mix sila. Opo. Pero hindi nila dinadala ang kanilang relihiyon. Ang karamihan doon, ang napansin ko, ay galing sila ng Baptist. Opo. Pero bandang Bisaya. Mga Baptist sa Bisaya. Opo. Halos magkaiba kasi yan itong Baptist dito sa kay Abante. Opo. Mayroon kaunting kaibahan. Ngayon, yun po ang unang reason ko, si Joby ay nakakilala na sa Panginoon bata pa. Ay ito si hindi natin alam kung tinanggap ba niya ang Panginoong Hesus
as Lord and Savior. O ang tawag nga niyan sa amin ay nakakilala. Maaring sasabihin nyo na hindi nyo maintindihan, ay talagang hindi nyo po maintindihan yan. Nakakilala means ipinagkaloob mo na ang iyong sarili kay Jesus Christ. Ayan po. O sa Diyos. O sa Panginoon. Ayan po ano. Ang pangalawa po ay si Joby ay handa humarap o humaharap sa mga investigasyon. Ay ito naman si Bato de la Rosa ay hindi naman haharap yan eh. Hindi haharap yan sa Kongreso kahit ipatawag yan. Ayan po ang kaibahan nila. Kaya mas naniniwala ako kay Joby Espinido kaysa kay Bato de la Rosa. Ayan po ang papatunayan ko. At pero bago ang lahat po ay ito po sila yung kwan natin, mga subscriber po natin. Hayaan nyo muna na pasalamatan ko po sila. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila batch number 2 po ito, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Ronel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali. Salamat po sa inyong lahat. Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Ianong, Bilya Lagenya, Mister Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga mga vloggers po natin na magagaling at nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin palagi. Ito po sila si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Picchay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Walde Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. At nakikita ko po na yung nilalakad nila ay para po sa ikabubuti ng bayan. Ako po ay hindi ko naman sila napapanood ito lahat pero pinapanood ko yung iba ngayon, mga 15 minutes lang, ganyan, 10 minutes, kasi nga gusto kong makuha yung mga opinion nila Ganun po ang ginagawa ko kasi nga may trabaho po ako at hindi naman ako full time sa pagbablog. Opo. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo.
ang title ko po ngayon ay Kaibahan ni Joby Espinido kay Bato de la Rosa. Ayan nga, binanggit ko na kanina. At wala po akong tatalakayin dito kung ano ang pinaglalaban nila o ano ang mga opinion nila. Sa ibang araw po yun, tatalakayin ko. Although na malinaw sa aking isipan kung ano yan, ay dito lang muna ako. Bakit mas naniniwala ako kay Joby Espinido kaysa kay Bato de la Rosa? Ang una ko pong sinabi doon ay si Joby ay nakakilala sa Panginoon ay. Opo. At ito po Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yan po nakasulat. At ito po ay sinusulat po ito sa mga kindergarten, yung mga o sa mga bata na nag-aaral sa graduation ceremonies nila o kung minsan naandun sa dingding nila. Opo. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yan po nakasulat. Kaya kung ang bata ay mayroon ng kaalaman sa kabutihang asal o mga panukala ng Diyos o mga katangian ng Diyos o ang mga balak ng Diyos, ay hindi niya bibitiwan yan. Ganun po yan. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yung anak ko po ay lahat yan dumaan sa yung nursery ba ang tawag doon. At ako ay natutuwa kasi pag sinusundo ko sila, nababasa ko ito doon sa dingding. Pero Methodist po ang nagturo sa kanila, yung tatlong anak ko. Methodist. Kasi sila ang malakas doon sa amin eh. Opo, may mga simbahan din na Baptist o yung mga ibang born again ay pero mahihina. Ito yung Methodist ang pinakamalakas doon sa amin. Yun. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ayan po. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ayan po. Ngayon, bibigyan ko lang po ng emphasis ito, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung iba kasi sa atin, walang takot po sa Panginoon ay wala. Kaya ganyan sila. Kung gumawa sila ng kasalanan o ng mga krimen, ganyan talaga. Kasi nga wala silang takot sa Panginoon. Bakit wala silang takot? Ay hindi nga nila alam ano ang katangian ng Panginoon Hindi nila alam sino ang Panginoon. O hindi nila alam na ano ang palatuntunan ng Panginoon. Kaya ganyan, wala silang takot sa Panginoon. Kaya nakakagawa sila ng krimen na karumal-dumal. Ayan po, Ngayon, ang susunod, and the knowledge of the Holy One is understanding. Totoo po ito. Hindi po natin kilala ang Diyos Hindi natin kilala. Ako, inaamin ko, kakaunti ang knowledge ko patungkol dun sa Diyos. Pero, bumaba na si Kristo na ang nakasulat sa Biblia, siya ang nagpakilala sa Ama o sa kanyang Ama. Siya ang nagpakilala. Ay of course, ay kung ipinakilala niya ang kanyang Ama, ay mas nakilala siya kasi nakasalamuha po siya Nakasama siya ng mga tao o naging tao siya. Kaya, yun po ang nakilala natin.
Yun po, at kuwan naman sila yan eh. Si Kristo nanggaling po sa Ama o sa Diyos. Nanggaling siya. He is just a word eh. Dati kasi, He is a part of God. Or He is God. Yun po yan. Ngayon, ay kung wala kang knowledge sa ganyan, ay wala kang understanding. Hindi ba? Ako, isishare ko lang po sa inyo. Ang nakasulat po sa Biblia, bagamat siya ay Diyos o nasa katayo ang Diyos. Si Jesus Christ po ito hindi niya inari na kapantay niya ang Diyos. Bagkus siya ay sumunod sa utos ng Ama o sa palatuntunan ng Ama. At siya ay sumunod hanggang sa siya ay nasumpungan na isang alipin sa anyo ng isang tao. Oo, hanggang kamatayan siya ay sumunod. Pero nung napagtagumpayan niya ang kamatayan, siya ang naging author ng eternal salvation. Na kung ang sino man ang manampalataya sa kanya ay maliligtas. Sapagkat walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa na maliligtas kung hindi sa pangalan lang ng Panginoong Hesus. Ayan po. Ay kung alam mo yan, ay magkakaroon ka ng faith. Ay dati kasi hindi ko alam yan eh. Ang alam ko lang ay tayo ay tinubos. Ay pero hindi nakapaliwanag na bagamat siya ay Diyos, hindi niya inari na siya ay Diyos. Ganyan po nakasulat sa Biblia. Pero marami pong version yan. Opo. At ang New King James Version, bagamat siya ay Diyos, ang sabi doon ay He did not consider it a robbery to be equal with God. Ayan po, hindi ko maintindihan yan dati. Pero nung miniditate ko yan at nag-search ako ng ibang mga author o nagdi-discuss ng Biblia, He did not consider it a robbery. Paano ito? Ang ibig sabihin nun, kahit na sabihin niya na siya ay Diyos, hindi robbery yun para sa Diyos Ama. Yun ang ibig sabihin pala nun. He did not consider it a robbery to be equal with God. Ayan po. Ay matindi yan Hindi ba? Matindi yun. Hindi niya itinuturing na robbery yun sa Diyos kung sabihin man niya na siya ay Diyos. Ayun Sa iba naman ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ayan nga Hindi ba? Kaya lalakas po ang pananampalataya mo o tatatag ang pananampalataya mo kung mayroon kang naririnig na ganyan. Bagamat siya ay Diyos, hindi ba? Hindi niya inari na siya ay Diyos. Bagkus siya ay sumunod sa Ama. At siya ay nasumpugan na isang alipin sa anyo ng isang tao, hindi ba? Kaya nga ang tao alipin Alipin po ang tao ng kasalanan. Kaya nga ito, ang mga tao po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Nagsisinungaling ba? Opo. Nagtitistify ba sa hindi totoo? Opo. At lalo na yung kumukuha, katulad ni Aguirre, kumuha siya ng tao para magsinungaling. Ay mas lalo yan Hindi ba? O si Duterte nang mag-utos na kunin mo yung mga tao doon at sila ang magsinungaling. Ayan po ganyan po ang tao. Ngayon, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ay iiwas ka dyan. Na kailangan hindi ka mag-testify sa hindi totoo. Ayan po ang sinasabi ko. Kaya naniniwala ako kay Espinido.
kisa dun sa tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Mind nyo ha, hindi nila kilala ang Panginoon. Totoo po yan. Ano bang alam nila? Ay ang alam lang ay iniligtas sila. Ay alam ba nila na bagamat si Kristo ay nasa katayuang Diyos, hindi niya inari na siya ay Diyos? Hindi ba? He did not consider it a robbery to be equal with God. Bagkus hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi ba? At siya ay nakisalamuha sa tao. At siya ay nasumpungan na isang alipin sa anyo ng isang tao. Ayan po mga nakasulat ay, hindi ba? At siya ay sumunod, hindi ba? Opo, hanggang kamatayan, nakamatayan sa krus. Na siya ang pinakagrabe na kamatayan noon kasi huhubarang ka eh. Hindi ba? Wala kang saplot, ipapako ka doon sa krus. Hindi ba? Kaya nga yung mga babae hindi makalapit eh, hindi ba? Kasi nakahubad eh. Ganun po yan. Pinakamatinding kamatayan na ipako ka sa krus. Pero siya ay sumunod. Hindi ba? At yun po ang Romans 13. Siya ay sumunod sa palatuntunan ng gobyerno ng Romano. Hindi ba? Siya ay sumunod. Dahil nga ay alam niya na may justice eh. Ipinagkaloob niya ang kanyang kapalaran sa Ama na kung saan siya ang judge talaga na magkakaroon ng verdict na talagang just. Hindi ba? Righteous and judge. Ipinagkaloob na niya doon. Kaya nga siya ay namatay eh. Pero nung napagtagumpayan niya ang kamatayan, alam nyo ba yan? Nung napagtagumpayan niya ang kamatayan, siya ay ginawa ng author ng eternal salvation. Alam nyo ba yan? Ay hindi nyo ata alam yan eh. Kaya hindi kayo kulang ang pananampalataya nyo. Kulang ang kaalaman nyo. Kung wala kang kaalaman doon, paano kang maniniwala? Ngayon, kung hindi ka naniniwala, paano ka magkakaroon ng faith? Yan po ang ibig sabihin yan. The wicked flee, Proverbs 28:1, the wicked flee when no one pursues, but the righteous are as bold as the lion. Ayan po, hindi ba? Si Joby ay pwede siyang mag-testify kahit na saan. Pwede siyang humarap kahit saan. At pwede siyang magsalita kahit na saan. Kahit na i-scrutinize siya. Ay magagaling po yung mga congressman natin eh. Opo, magagaling po yan. Ay pangatlong tanong, panglimang tanong, mahuhuli ka nila kung nagsisinungaling ka eh. Kaya ayaw mag-attend dyan ni Bato de la Rosa. Believe ako sa ating mga congressman ngayon, kung sila ay magtanong, talagang scrutinize nila yan. The wicked flee when no one pursue him, but the righteous are as bold as a lion. Ayan po, hindi ba? Ay hindi nawawala yan eh. Hindi ba? At naniniwala po ang mga tao dyan. At sa katunayan, ang mga attorney, ang mga advocates po natin, ay mayroon silang version dyan. Plight is an indication of guilt. Indication lang naman po, hindi ba? Indication. Or is a sign of guilt. Sinyalis lang na guilty. Hindi ba? Sa Biblia, tinignan ko ang explanation dito sa kaisipan niya. Sa kaisipan ng tao na tumatakbo o nagtatago, siya ay guilty. Ayan po. At hindi po pwedeng alisin yan kasi nga nakasulat na ito 2,600 years ago eh. Hindi pa tinatanggal yan eh. Kasi nga naniniwala dyan ang mga tao. Hindi ba? Parang yung Florante at Laura na kinatha ni Balagtas, hindi ba? Ilang daan taon na. Hindi ba? Hindi nawawala kasi nga mga tunay at saka mga totoo at isinalim pa sa ibang languages. 25 languages, kinopya na nila. Hindi ba? Kasi nga maganda
John 3 verse 19. And this is the verdict, or dito, and this is the condemnation ang nakasulat po. Pero sa iba, and this is the verdict, that the light has come into the world, or into this world, but men love darkness. Ayan po ang nakasulat, hindi ba? Iniibig nila ang kadiliman. Bakit? Rather than light. Bakit? Because their deeds were evil. Ayan po. Ang mga ginagawa nila ay puro kabuktutan, hindi ba? O yang nga, kasamaan o kasuklam-suklam sa Diyos. Ayan po. That's why they do not want to come to light. Ayan po, hindi ba? Kaya mas naniniwala ako kay Joby. Kasi nga si Joby handang humarap eh. Hindi ba? Si Kibuloy, hindi ba? Ayaw humarap. Bakit? Ay ang sabi niya baka daw dalhin siya sa Amerika at ihaharap daw siya sa mga puti Ay bakit? Anong pakialam niya doon? Hindi ba? Kung may kaso siya doon, ay harapin niya kasi may Interpol tayo May Interpol tayo. Kaya si Kevin Espinosa nahuli sa Dubai, ang nagtrabaho diyan ay Interpol. Ay ngayon ay kung kukunin siya ngayon si Kibuloy ng Amerika, ang magtatrabaho diyan ay Interpol. Alangan naman na sasabihin natin na wag ka makialam dito. Ang sinasabi ng mga DDS, wag kayong makialam dito dahil may sarili kaming gobyerno. Ay kung ganyan ang mangyari, ay yung mga fugitive naman sa atin, hindi natin makukuha kung nagtago na sila sa ibang lugar, sa ibang bansa. Ganun po yan. Common sense lang po yan At yan po ang mga dahilan ko bakit mas naniniwala ako kay Joby kaysa kay Bato de la Rosa, na hindi po pwedeng tawaran po ito. Ang tao po na nakakilala sa Panginoon, iiwas yan para magkasala. Of course, nagkakasala pa rin ang mga tao na nakakilala na sa Panginoon, pero maliit lang. Lalo na dyan sa pagsisinungaling. Opo, pwede magsinungaling yan. Kumain ka na ba? O ay nahihiya ka? O nagpapasting ka? Opo, kumain na po ako. Walang mamamatay dyan kahit magsinungaling ka. Kung tinanong ka kung kumain ka na. Sinabi mo, opo, dahil nahihiya kang makikain. Hindi ba? Ganun lang po yan. Pero pag ang mag-testify ay drug lord ba siya? Opo, drug lord po yan. Na hindi naman. Ay ikamamatay po yun ikakabilanggo Ganun sa ginawa nila kay Dilima. Hindi po gagawin ng isang born again yan. Iiwasan yan. Maniwala po kayo sa akin para maintindihan nyo kung ano itong the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Hindi po gagawin yan ng isang born again na ikamamatay ng tao. Magsisinungaling siya? Hindi gagawin yan. Kung ang katumbas ay kamatayan ng tao o ibibilanggo yung tao. Ayan po, hindi ba? Kahit na nga isugo yan na pumatay yung mga born again, kung alam niyang illegal, hindi gagawin yan. Opo. Naniniwala ako diyan kasi takot siya sa Diyos Ay bakit? Ano ba ang pabor na makukuha mo sa presidente? Ipopromote ka. Kaunting pera. Ay wala yan. Wala yan. Sa iba nga kung nagkasakit na wala na yan Hindi na makakain dahil may sakit na. Hindi na makapagdamit o hindi na makapaglakad ng maganda kasi nga dispalinghado na. Wala na yan. Kaya nga after 6 years, nag-recant sila Ragos bakit? Ay simple hindi ba haharap po sila sa Diyos Yun ang ibig kong sabihin.
the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ayan po. Pero yung mga tao na hindi nga alam yan kung sino si Kristo, wala silang alam dyan kung ano ang panukala ni Kristo, ay wala yan. Gagawa at gagawa ng kalukuhan yan. O sige po, at hanggang dito na lang po, binibigyan ko lang po ng emphasis para makumbinsi po kayo sa aking mga sinasabi. At bago po ako mag-umpisa ay dinadalayan ko po na yung mga nakikinig sa akin ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa itaas. Hindi dito sa hindi dito nanggagaling sa mundong ibabaw, hindi ba? Walang kwenta mga wisdom dito, hindi ba? Tinalakay ko na nga nung isang araw nagagawa daw ng batas ito si Coco Pimentel. Anong batas ang gagawin niya dyan kung ayaw talagang sumurinder? Hindi ba? Anong batas ang gagawin niya dyan? Sige nga, gumawa nga siya ng batas, kako. Kung ayaw talagang sumurinder, wala kang magagawang batas dyan. Ayaw talaga Rebelde po ang tawag dyan. Rebelde. Ang definition po ng Biblia kung sino ang rebelde, yung ayaw sumunod sa batas. Palatuntunan ng Diyos, ayaw sundin. Batas ng Diyos, ayaw. Ay, ang batas ng tao, ayaw. Hindi ba? Yan po ang rebelde. Anong magagawa mo dyan? Kahit anong batas ang gawin mo, hindi susundin yan. Rebelde nga yan ang sinasabi ko kay Coco Pimentel, hindi ba? Pero gumawa na siya ng batas. Sige, dalawa sila na Bato de la Rosa. Gumawa sila. I-release nila bukas. Anong batas ang ginawa nila? Ganun lang po yan. Pero alam ko, kwan lang yan. Mga pasiklab lang yan. Mga pautok yan. Mga para media mileage, hindi ba? Sige po, at hanggang dito na lang po, mga kababayan, mga minamahal. Muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.